Everything is fun under the sun. At ngayong summer, may espesyal na lugar tayong sasadyain, ang probinsyang dinarayo dahil sa naglalakihan itong alon, ang tinaguriang surfing capital of the North, La Union. Kung sawa na kayong magtampisaw at lumangoy sa dagat at naghahanap ng challenging beach sports, subukan nyo na ang surfing. Kakaibang thrill daw ang hatid ng pagsakay sa alon, kaya naman maraming sumusubok ng surfing. Pero bukod sa surfing, binibisita rin ang probinsya tuwing tag-init dahil sa matatamis nilang summer fruits. Titikman din natin ang ipinagmamalaking produkto ng kanilang bayan sa La Union. Ang kakaibang tamis ng mga pagkaing gawa sa kulot-pukyutan at iba't ibang putahe na niluto sa kawayan. Sarap! Matamis at kulay ginto, ito ang yaman ng bayan ng Baknotan. Ang pulot-pukyutan o honey. Taong 1991 nang gawing One Town, One Product o pangunahing produkto ng Baknotan ng honey. Gawa ang honey sa nectar na nakukuha ng mga bubuyog sa mga bulaklak. Beekeeping ang tawag sa pag-aalaga at pagpaparami ng bubuyog para makagawa ng honey. 20 kilos of honey. Of honey. Sa isang frame. Wow! Yes, okay. Ah, wow. Pati pala dun sa takip meron, ano? Ito po yung mga bees natin. Karamihan po sa kanila, mga field bees. We call them field bees kasi po sila yung nangunguha ng nectar sa mga flowers. Ito po kasi, kaya ito tinatawag namin na barcomb. Bawat piraso po nito ay may laman na honey. Kung makikita po ninyo ito, honey na po itong kulay brown sa loob. Oo, parang may brown na siya sa loob. May liquid na dyan sa loob. Ito na po mismo yung honey. Karamihan ng mga bahay dito may libu-libong bubuyog na inaalagaan. Ang ginagawa ni Kuya Ben ngayon, tinitingnan niya which of the frames ang meron ng ripe honey. Wow, look at that! May mga nakasabit pa na mga bees. So malalaman mong meron ng ripe honey sa loob ng honeycomb kapag nakikita ninyo parang may selyado na siya, oh. Parang may takip na siya. Compared to this part, tingnan mo yung ilalim na part, butas-butas pa siya. Pero yung sa ibabaw na part, dilaw na siya, ibig sabihin may takip na. So sa loob niyan ay meron ng ripe honey na pwede nang i-harvest. Good for harvesting. Itong hawak ko ay smoker. Kasi apparently yung mga bees ay nagiging mas kalmado sila kapag napauusukan. Sobrang daming honey nito. Tumutulo na siya. Mabigat, ma'am. Mabigat na siya. Punong-puno siya ng honey. Puno ng honey. Hindi na niya kaya yung sarili niya. Oh my gosh. Okay. Talagang fresh na fresh. Actually, yung sweetness or lasa ng isang honey ay depende doon sa kind of trees and plants kung saan kinuha ng bees yung nectar. Ito, siguro I'm guessing parang medyo may pagka-mango ang lasa nitong fruity. Fruity flavor. Kasi marami ditong akasya at mga mangga, puno ng mangga. Harap! Tamis! So, ang susunod na proseso, dadalhin natin sa honey extractor. Pero, ang pwede lang pumasok dun sa honey extractor ay yung mga nakalagay sa frame, katulad nito. Yung mga ganito, hindi ito pwedeng pumasok. Kaya ito, papasok sa aking bibig. Pwede na itong kainin. Raw honey. Sarap. Hihiwain po natin, alisin natin yung takip para ma-expose yung honey. Yan, yan. Ito po ang itsura ng honey extractor. Opo. Ilalagay po natin itong frame dito sa, meron po siyang built-in na lalagyan. Yan po. Sarado na. Tapos ano nang gagawin dito? Iikutin po natin yan. Ito, iikutin. Bigat. Bakit po? Para po yung honey ay maalis doon sa frames. Wala na. Wala na. Other side.
na rin. Ang tamis ng honey ng baknotan nakararating na rin sa mga kalapit na bayan. Katunayan, ginagamit din itong sangkap na pampasarap sa mga lutuin tuwing may fiesta. Taon-taon ipinagdiriwang dito sa San Fernando, La Union ang Silyag Festival. Ang ibig sabihin ng silyag, moonbeam or sinag ng buwan, or simply ilaw. Pero hindi ilaw ang pinunta natin dito kasi alam ko na tuwing merong festival, merong patsibog, merong pagkain. At yan ang pinunta natin dito, ang pagkain ng La Union. Tara, kain na tayo! Sa mga festival katulad nito, nagkakaroon ng pagkakataon ng mga komunidad na ipakita kung ano yung mga ipinagmamalaki nilang produkto. Katulad na lang ng bayan ng Baknotan. Ang kanilang pangunahing produkto, honey. At yan ang tampok dito sa isang espesyal na restaurant na to na kung tawagin LU Barbecue. Barbecue sa unang tingin pero ang espesyal, honey ang kanilang main ingredient. Let's go, honey! Dito tayo. Hi! Good evening! Ito ba yung menu ninyo? Yes po, ma'am. Teka lang titingnan ko muna. Ano bang mga specialty ninyo dito? Ma'am, yung bestseller po namin is yung chuletas po and quarter grilled honey chicken po. Chuletas sounds interesting pero actually, ang ibig sabihin ng chuletas in Spanish is chop. In fact, sa Spain, meron silang tinatawag na chuletas de cerdo. Ibig sabihin, simply pork chop. Kasi chuletas equals chop, cerdo is pork, chuletas de cerdo. Mukhang masarap to Pero ito may honey. Kakaiba. At grilled to. O sige ma'am, chuletas at grilled honey chicken. Kapag kumapit na ang mga pampalasa sa karne, pwede na itong ihawin. Babalik na rin ito ng ilang beses para maluto ang laman at hindi ito masunog. After a few minutes, flaming hot and ready to serve na ang chuletas. Ang chicken version naman nila ng chuletas, grilled honey chicken. Pagkalipas ng ilang minuto, luto na ang grilled honey chicken. Alright. Tikman muna natin itong honey grilled chicken. Alright. Harap. Sarap. Very, very good. Mahilig ako sa barbecue. Pero ngayon ko lang na-realize na masarap palang pampatamis yung honey ang ginagamit. Kasi ang honey meron siya talagang distinct sweetness. Sabi nga nila, it's the healthier kind of sweetener kasi marami siyang mga nutrients, may antioxidants siya, it's good for yung may mga heart problems. Actually, mga iba't ibang ailments, kahit mga ubo nga, pwede yung honey Tapos hindi siya ganun katamis na tamis. Ang sarap. Hindi niya na-overpower yung lasa ng chicken. It's good, Itong sauce nila, lasang-lasa mo yung honey. Napakasarap. It's not your ordinary barbecue chicken. May distinct flavor na binibigay ang honey. Nakakatakam. Ang sarap talaga. Eto na. Tikman na natin ang ating chuletas. Uy, mukhang napaka-tender nito Parang imaginein mo yung liempo pero more tender. Tapos medyo may tinge ng manamis-namis because of the honey. Uy, parang masarap din isawsaw dito sa kanilang honey sauce. Sarap! Perfect yung pagkakaluto sa kanya kasi hindi siya overcooked tapos ang lambot-lambot niya. Very tender, Kahit hindi ka na gumamit ng kutsilyo, ganyanin mo lang, ayan, As is, ang sarap niya. Pero kung ako, masarap din siyang i-dip dun sa ating honey barbecue sauce. Perfect! Sarap! Bukod sa paggamit ng palayok, may isa pa silang tradisyonal na paraan ng pagluluto. Sa Pugo, La Union, tubong o kawayan naman ang ginagamit nila. Marami kasing taniman ng kawayan sa kanilang bayan, kaya kawayan ang pangunahin nilang produkto. Ang una nating dish, ang tinumbo na kinimelan.
Ilocano word ang kinemelan na ang ibig sabihin mula sa ilog. Kaya naman manghuhuli kami sa ilog ng pangunahing rekado nito. Sadyang napakayaman talaga ng kalikasan ng La Union. Meron itong dagat, meron itong bundok, at syempre, meron ding ilog. So yung mga isda nandoon sa ilalim ng bato. So ang ginawa nila, tinakpan nila ng lambat yung bato. Ngayon, dudukutin natin ng kaunti-kaunti yung mga bato para pag natanggal yung bato, lalangoy na yung isda. Makukuha sa lambat. Isda, igat, hito, hipon at agaton o maliliit na crabs ang mga kadalasang nahuhuli sa ilog. Ito ang mga lulutuin ng cook na si Edwin. Tayo po'y magluluto ng isda ng ilog. Ito'y tinatawag na kinamilan. Lagyan ng bawang, luya, paminta, kamatis, sibuyas, sili, asin, suka, pinigang kalamansi at kaunting bagoong. Paghalu-haluin at ilagay sa buho. Maluluto ito ng 15 minutes. Ito, kinamilan. Ano po? Kinamilan. Kinamelan. Oo. Ano Galing po ito yan? sa ilog. Parang paksiw. Oo. Parang paksiw yung pagkakaluto. Tapos medyo maanghang, ha? Tapos talagang sa kawayan po ninyo ito niluto? Oo, ma'am. Mas masarap ba kapag sa kawayan niluluto? Oo, ma'am. Kasi mag-iba yung lasa. Dahil ang La Union ay marami ring mga upland areas, so maraming mga plantasyon dito ng bamboo. Maanghang at magata naman ang tinungbo na karne. Kaya tinawag din nila itong Ambangonan Express. Ambangonan Express. May karne dito ng baboy. Lagyan ng gata ng nyog. Lagyan natin ng konting asin. Tapos paminta. Tapos siling mahaba pero naiwan na to. At saka siling labuyo. Tapos lagyan ng sibuyas. Tapos lagyan ng bagoong na alamang. Tapos haluin. Ilalagay at iluluto rin ito sa tubong. Ambangonan Express. Naku, parang Bicol Express pero gawa ng Ambangonan. Sarap, ha? Para siyang Bicol Express. Kasing anghang dem. Pero mas magata siya. May gata yan, ma'am. May gata ito. Tsaka parang malinamnam talaga yung gata niya. Harap. Tapa, embutido at sisig. Mga pagkaing patok sa mga meat lover, pero maniniwala ba kayo na ang mga ito pwede rin kainin ng mga vegetarian? Sa La Union, ang healthy version nila ng mga dish na ito gawa sa kabute o mushroom. Ang magkaibigang Chester at Randy, ginagamit na meat alternative ang mushroom. Ituturo nila sa atin kung paano gumawa ng mushroom embutido. So kapag nakuha na natin yung petals ng ating oyster mushroom tapos nalinis na natin siya, imi-mince na natin siya ng tinong-tino. Yes, ma'am. Para ma-mimic po natin yung giniling na karne, ma'am. Uunahin po natin dito, ma'am, is yung garbanzos po natin. Garbanzos. So, ganyan na yung garbanzos, hindi na natin siya hihiwain or... I-mamash po natin. I-mamash natin. Yes, Okay. Po natin. Tapos ihahalo na kaagad yung Yes, mushroom. Alright. Breadcrumbs. Breadcrumbs. Para magkaroon siya ng konting crunch. Tapos yung carrots po natin. Carrots. Parang hindi pa siya nagsusolidify. Parang crumbly pa siya. Yes, ma'am. Mamaya po kasi magtutubig yung mushroom po natin, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Onions. Garlic, ma'am. Ngayon, sugar po. Para may matamis po na after. Brown sugar ang ginamit mo. Yes, ma'am. Okay. Paminta. Yes, ma'am. Ngayon yung flour po natin. Flour. Ito pa. Asin. Yes, ma'am. Basta paghalu-haluin nyo lang lahat ng ingredients. Parang ang crumbly niya tsaka ang dry niya. Pero ang sabi sa atin ni Chester, after a while na kapag talagang hinalo-halo mo na siya talaga, magtutubig eventually yung mushroom, unti-unti na siyang poporma tulad nito. So, pwede na po natin siyang i-form, ma'am, pag ganito. Wow! So, magiging ganito yung itsura niya after a few minutes of mashing.
Pero kung gusto nyo talagang mas maging masarap yung embutido ninyo, pwede nyo itong ipagiling. At kung pagiling mo siya, magiging ganito yung itsura niya. I-roll lang po natin siya. Then tsaka po natin siya i-steam. So pagkatapos natin ma-steam yung ating mga embutido rolls, pwede na natin siyang iprito. So saglit lang, wag natin susunugin, di ba? And there you have it, mushroom embutido. Tikman natin. Lasang embutido. Parang regular embutido. Yes, ma'am. Diba? Hindi mo iisipin na wala siyang karne. Sa mga mahilig naman sa pasta, may specialty si Randy, ang shrimp scampi with white oyster mushroom. Right, there you have it. Shrimp scampi with white oyster mushroom. Nice, looks good. Tsaka ang bango niya, ha? Sarap. Very subtle lang yung flavor niya. Maganda na hindi masyadong naglagay ng maraming creaminess kasi talagang lasang-lasa mo yung shrimp niya. Very, very simple dish. Eh, minsan yung mas simple, yun yung mas masarap, eh. Hindi mo kailangan ng karne. You can live with mushroom.